Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat lahat ng kanyang sinabi, at lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia. Maging ako po, ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po inahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika.